Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes sa inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng kasama natin sa YouTube at Facebook, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa Dizzy WB, welcome to the program. Ang bisita ho natin ngayong hapon, isang kaibigan. And proud po ako maging kaibigan siya at proud po akong sabihin bilang Pinoy that she's one of the best singers this country has ever produced. Yes! Naitay Kapuso, please welcome the one and the only, Dulce. I love you. Maraming salamat. Welcome to the program. Kumusta? Okay. Gusto ko yung may hugot na hinga. Okay. Pero pupuntahan ko lang yung awiting, ako ang nagwagi, ako ang nasawi. Ako ang nasawi, ako ang nagwagi. Ako ang nasawi, baligtad tayo, sorry. Itong awit na ito, you sang this in... The second Metropop. That's right. Yeah, in 1979. All right. And then, we did not quite make it to the top. But I was sent to represent our country to the Asian Singing Competition. That time, Tony Barreiro and Cadore Valencia, ang kanilang reason is that we need to send a singer to compete in a singing competition. Kaya tayo napadala doon. And we won the grand prize. Of course. Nung sinabing hindi tayo mananalo kasi Tagalog kinanta, sabi ko, ang hirap kasing kantahin na hindi mo dama na parang ipinilit yung English lyrics. So, dinesisyon kong kumanta ng nasawi, pero nagwagi naman talaga. Kumusta yung relasyon na yun? Professional relationship between you and the great George Canseco? Well, of course, towards the end talaga, naging sobrang okay because nung nagkasakit siya, nadalaw ko siya sa hospital. He surrendered his life to the Lord, and after a week, he passed away. And sigurado ako na safe siya talaga. He is in paradise. But the times after that, actually nagalit sila sa akin talaga because matigas daw ang ulo ko. I'm a rebel, sabing ganon, because they were already planning for an album. Dinesign na yung album, kaya lang ayaw kong pumayag na gawin yung mukha ko. So, ayaw mong ipagalaw ang iyong mukha because sinasuggest nila na? Para gawin kang maganda. Magparitoke? Oo. Ayaw ko talaga. Dinala ko sa Makati Medical Center. Sinukat-sukatan ako ng ilong. Hindi ko alam to. Oo nga, hindi ko na kwento hindi ko to alam. Tapos, dinala ako doon. Yung alam mo, hindi ka talaga prepared. Even siguro na, dahil nga ayaw ko nga pumayag, so dinala ko sa clinic, may ruler kasi noon walang computer. Di ba ngayon computer, mamimili ka lang anong ilong. So ngayon, tapos may ruler ganyan. Tapos sabi, ano yan? Tapos drawing. Nung sabi kasi nga, iaayos na nga. No, I ran away. Tumakbo talaga ako. Sabi ko, no, hindi po ako pwede talaga magpagalaw. Because I really believe, Boy, na kung dumating man ako rito, nakaabot ako ng Maynila, it's because of the voice that God gave me. Ngayon, mayroon akong fear na kapag ginalaw ang ilong, ay talagang magbabago or ano man ang mangyari. And that was your personal belief. Paano mo inaalagaan ang boses mo? Kasi sa tagal ng panahon na magkakilala tayo, andyan yung brilyo, andyan pa rin lahat. Talaga? Totoo. Praise God. But what about the technique? Yung paggamit ng boses, paano ka natuto? Actually, hindi ko nga alam yung sinasabing technique. You know, I remember, Menchu Lauchenko, our very dear Menchu, this was in 1996, I remember, when she asked me, sabi niya sa akin, Dulce, you know, with the way you sing, yung sa style mong pagkanta, dapat sa panahong ito, yung 1996, from the time I started, sabi niya, dapat wala ka ng boses. Sabi niya, anong technique mo? That time, parang bago sa akin yung sound, anong technique mo? Kasi hindi ko alam kung ano yung technique. So I just sing. Kung ano lang talaga yung lalabas, yun lang. Tapos, ang una ko talagang vocal coach actually was the mother of Cecil Azarcon. Minda Azarcon. Tapos, kaya lang daw ako dinala sa kanya para turuan akong hinaan yung boses ko. Kasi masyado ako maingay. Yung parang everything was belting. Sabi ko, hindi ko alam na kailangan merong mga soft. But siguro dahil nga sa bukid noon, para gusto ko lang marinig ako ng mga tao. Yung buga ka lang ng buga. Buga ko ng buga kasi. Oo.
nagpa-practice ako sa puno na bayabas, so sa ibabaw ng tangke, tapos wala lahat, wala TV, radio, whatever. So, Saan ito, Dulce? Para lamang sa mga kabataan. sa Villa Bulsita, Bulacau, Pardo, Cebu. Yun. Oo. Okay. Oo. Malapit kami sa ilog, sa paanan ng bundok. So, pag nagpapatulog ako ng younger kong mga kapatid na nasa duyan, kanta ako ng kanta. Nasa harap talaga ako ng bintana para gusto ko may manood sa akin. And because I thought, lahat noon ng tao ay kumakanta talaga. So, Yun ang nasa isip mo? Yan ang nasa isip ko. Kasi parang lahat kumakanta lalo sa Bisaya. Lalo sa Cebu. So, parang kailangan kong pagbutihin or mag-ingay ako para marinig nila ako at And mapansin you ako. love to be with people and you wanted an audience Yes. for your performances. Yes. One of your biggest hits, Okay. Paano? Paano? Anong kwento? Originally, the Paano was recorded by Miss Pilita Corrales. And sinulat ni Doming Amarillo, lyrics by George Canseco. Pero ito yung Paano ang naging pinaka parang, kung that time, jukebox hit. Right. Ito yung pinaka jukebox hit ko, yung Paano. Bawat kwento ko naman ganyan, nandun ka eh. Ang nga eh. Ang hirap ka mag-interview eh. Sabi ko, alam ko lahat ang kasagutan. Pero ito'y, okay, mga wagi at mga sawi sa kwento ng pag-ibig. Ano yung pinaka mahalagang leksyon na natutunan mo pagdating sa pag-ibig? Mahalagang leksyon. Kasi ayoko rin sabihin kasi yung huwag mo ibigay lahat, magtira ka na sa sarili mo. Laging sinasabi sa akin kasi magtira ka naman para sa sarili mo. Lagi kang todo bigay. But ano ang kwenta ng love kung hindi mo rin naman ibibigay ang lahat? So, kung ano man yung mga kasawi ang nangyayari, kung ano man, wala akong sinisisi. Wala rin akong pinagsisisihan. Nangyari ang mga nangyari. And para sa akin, ituloy mo ang buhay. Bumangon ka, parang, okay, bumagsak, bumangon. Bangon, tuloy ang buhay. Just move on. I totally get you. Kasi yung Paano as a song, yun eh. It's after the breakup. Oh, trying to move on. Yeah. Di ba? Picking up the pieces. Yeah. Pero tuloy ang laban. Tuloy ang laban. At yan ang kwento kasi ng buhay mo eh. Ulit-ulit. Paulit-ulit. Pero hindi ka nanatiling nakadapa Hindi. Yeah, Lumaban ka eh. Yeah, laging laban. sa buhay. Laging lumaban. Lalo na kapag meron kang mga anak na kailangan mong, nandyan ka, you're a pole eh. Ikaw yung pwede nilang hawakan. Oo, lalo na't mga bata pa sila, no? Kailangan mong iayos sa mga bagay, kahit na ano pa yung mga bumagsak, mga nawala, kailangan mong gumawa uli ng panibagong pillar para doon sila tutungo. Alam nila anong mangyayari, alam nila anong hahawakan nila, alam nila kung anong gagawin nila from there. Pagdating sa pag-ibig, kumusta ka ngayon? Ang pag-ibig ko na lang si Lord. Na Kasi- sobra-sobra. Sobra-sobra. Kasi parang, sa edad ko ito, boy, para bang, tama no? Di ba? Parang kapoy na uwi. Pero kung meron kang leksyon na ibabahagi sa iyong mga anak pagdating sa mga lalaki, men, Yeah. anong sasabihin mo? Sinasabi ko sa kanila, hindi yung, huwag silang padalos-dalos. Talagang laging, kasi pinagpipray mo sila, di ba? Like, of course, since I learned how to pray, that's every moment, every waking moment of your life, you pray for each one of your children, no? And alam ng anak ko yan, lagi kong pinapaalala yan na, you have to pray about it. You have to ask the Lord to... I am praying for the Lord to prepare somebody for them. Yun kasi, kung ang Diyos ang pipili, parang tingin ko wala na lang mali eh, di ba? Wag silang gumaya sa akin. Ako'y hulog lang ng hulog noon sa in love, di ba? Tapos ako lugi, di ba? Kung nik-anik ang mga kinukuha sa akin. So, malalapad daw ako sa bakla. Sabi nila kasi, I wanna give. Ganun daw ako. Wala eh. Yun na nga yun eh. Talagang nagmahal ka. Kung nasa sitwasyon na, kung kailangan mo maging ikaw na rin man of the house, ginagawa mo. So, nangyari yun. Wag nang maulit sa mga anak ko. Yeah. I can listen to you forever. But let's do fast talk. Ay! Naku, talaga nervous na ako dito.
We have 2 minutes to do this, and our Okay. time Okay. begins begins now. Okay. Talagang ito, dulce o 13? Dulce. Low note, high note. Low note. Bisdak, bistek. Bisdak. Ageless, timeless. Timeless. Golden voice, golden years. Golden years. English song, Tagalog song. Tagalog song. Treasure, pressure. Treasure. Tanghalan, tanggalan. Tanghala. Contestant, judge. Contestant. Kakanta, kikita. Kakanta. Trophy, cash prize. Basta kakanta ako. Mataas na boses, mataas na talent fee. Parang maganda yung mataas ng talent. Iniidolo mong singer. Celeste Legaspi. Pangarap mong makaduet. Pangarap mo makaduet? Ikaw! Hindi ka ba kumanta? Young singer na bilib ka. Among the younger singers, it's Julian. 1 to 10, gaano kalakas ang boses mo? 12. 1 to 10, gaano kalakas ang sex appeal mo? Ito ang meron ka. Ganon? Oo. Ay! Alam ko yan. Ano ba yun? Kaya 12 din ito. Ako nang 1 to 10, gaano ka kamartir sa pag-ibig? Alam nila, oh. Oo. 1 to 10, gaano ka kahalimaw, kaduet? Ikaw kayo nagsasabi niya noon. Wala akong ginagawa doon, ha. Ikaw Guilty or yun. not guilty? Pumiyok habang kumakanta. Guilty. Guilty or not guilty? Nag-perform ng lasing. May nagpainom sa akin, tapos nakalimutan ko yung letra ko. Guilty or not guilty? Naihi sa kaba. Parang ibang singer yung ganun. Oo nga. Guilty or not guilty? Niligawan ng politiko. Eh, marami sila. Oo. Guilty or not guilty? Na-insecure sa kapwa singer. Hindi. Guilty or not guilty? Ninakawan ng talent fee. Maraming beses. Guilty or not guilty? Pinangarap maging leading lady. Wala akong ganung pangarap. Wala akong ilong eh. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every waking moment of my life because I worship the Lord and I'm full of joy, so I am happy. Complete the sentence. I am Dulce and I want to be remembered as ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Back in the show, kasama pa rin po natin ang kaibigang Dulce. Something is gonna happen September 24. Ah, yes. Talk about it. Yeah. CBN Asia, it's the 30th anniversary of CBN Asia. There's going to be a concert, Beyond Measure, at the Smart Araneta Coliseum on September 24. We start at 5 p.m. It's a celebration because, for the 30 years of God's faithfulness and sa CBN and sa ating lahat. And I've been part of the 700 Club, no? And it airs in GMA, GMA diba? 7. For the longest time. And I was co-hosting the mga past years, and I've been part of the Operation Blessing. Ang talagang purpose nito is to really raise funds for Operation Blessing kasi Operation Blessing is the humanitarian arm of CBN Asia, of 700 Club. Ito yung pumupunta sa mga disaster areas. Nung mga time na yun, sumasama ako, pupunta sa mga kung saan itong mga dilubyong nangyayari. And for the Asian Center for Missions, to send missionaries abroad. And nananawagan ako to be with us, to celebrate with us. More than 100 artists, Wow. actually, yeah. And It's fun. Yeah, it is fun. And celebration a lot with of artists. God, you Yeah, know. Yeah, we Yeah. honor God in this, and talagang humihingi ako mismo personally. I am asking our friends to support because ang daming kailangan tulungan. Okay. Ang dami natin kailangan tulungan. That's September 24, Smart Araneta Coliseum. 5 p.m. We start at 5 5 p.m. p.m. Yes, they can get their tickets, donations to cbnasia.org/Beyond Measure. Yan. My last Fast Talk question was, I am Dulce and I want to be remembered as... Actually, I don't need to be remembered. I just want to remember Jesus. Only Jesus. Because Jesus is He's my all in all, boys. I will not be here. I won't be able to survive kung wala ang Panginoon sa buhay ko. That's it. Paano mo nahanap si Jesus? It was when, yun yung matindi talagang situation din during my unang dilubyong nangyari sa buhay. Nung hinarap ko yung salamin,
Salamin. Sabi ko sa salamin, sabi ko, kung totoong may Diyos, kung nandiyan ka talaga, sabi ko, ayusin mo ko, alisin mo ko sa kinalalagyan ko, hindi ko na kaya. When I said hindi ko na kaya, at meron pala ako huling sinabi, at magsisilbi ako sa iyo. Let's talk about the song of your life. Ano ang song ng buhay mo? I said, yung perhaps love, because every time I sing that, it's like, parang ako nagsusumbong sa awit. Di ba, pag yung pagod na pagod ka na, parang, and madalas, when you do a show, it's always like, parang asahan nila, bibirit ka. There are songs na parang kailangan mong, nakaporma talaga. But this is one song that I truly sing na, para siyang hiding place, So it's a sanctuary. Yeah, it's a sanctuary. If you were to do, ito hypothetical na naman to, Okay. a final concert. Final concert. Your final song. Aside from perhaps love. Naalala ko meron kasi akong favorite na Cebuano song. Yes. Gusto ko na siya, kinanta ko na siya even before I knew the composer, who became actually my mentor, the father of Amapola Cabase, si Manny Cabase. He was my mentor. Entitled Pataying Buhi, meaning Living Dead. And then, Levi Celerio wrote a Tagalog version of the song. It was never recorded, but I'm the only one who was singing it. I realized just now na kahit saan ka nakarating and you are where you are today. You're one of the most important singers in the Philippine music industry. It's just so inspiring na bumabalik ka pa rin kung saan ka nagsimula. When you were 8 years old, your first amateur singing contest. Yes. Hindi ka pa rin nawala kung paano umuwi kung saan ka nanggaling. And that's, I think, the magic of why Dulce is Dulce. Oh my God. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat! Yaytay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind, make your nanay and tatay proud, say thank you, and do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now, and God bless.